pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101. Sender, noise, receiver. Ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At noon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong umarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF, kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang pinotektahan ko? Sinasabi niya, baka Duterte ako. Ako hindi mga Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ko tumulong ng eleksyon sa kanya. Binayo ako. At kung hindi niya yung alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. Itype ko yung Malutikia kasi yung huli ng wallet sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kung baka may entry ako dito, na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin niyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay yung mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dali mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dali mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi ka ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi ka ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo mag-occupy yan. Ipapasa niyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa niyo kung yung institusyon sira? Dahil kay Claire Castro. Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Yes. Kasi paano? Ako tinawag na akong propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y pinapayagan ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ng administrasyon. Ito, example. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinap namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng Presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maahang lang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun? As gospel truth? Nakakahiya naman po dahil
ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O doon sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako ng trap. Kaya alam ko hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Tahon ng tahon. Diba? Diba? Ikaw yung sarili mo. Di ba yung principal mo Oh my dapat God. yung dinidepensahan mo? Kaya nagiging timor, nagiging namumula, humahaba yung Mangangagat na yun. Kaya nga, ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Eh ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Sraban, insulto yan sa mga market vendors. Ano sir? From follow-up po, kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung credibility, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, ma'am, congrats ha? Sabi ko, saan? Kasi ginanti mo kami. So yung gano'n, it dawned upon me, marami pa nang galit sa kanya. Marami ba? Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street. Yung street hindi nga street sabi ko gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya. Sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaction ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan. At babalik Public office is a public trust. Yung public trust, PFF, public trust. Hindi mardagulan. Sa mainstream media, mahina naman kayo kung kakagat kayo doon sa propaganda niya. Maraming salamat.